Magandang araw sa inyo, mga kamangingisda. Heto ang isang tanong. Paano kung sabihin ko sa inyo na yung pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ninyo tuwing Enero ay hindi sa pain, hindi sa pwesto, kundi sa isang bagay na hawak ninyo sa bawat paghagis? Oo, yung linya ninyo. Akala natin, alam na natin lahat. Pag Enero, manipis na linya para hindi makita ng isda. Tama? Baka hindi. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isang katotohanan na maaaring sumampal sa mga dekada. Yung paniniwala. Manatili kayo dahil baka ito na ang sagot kung bakit laging bigo ang fishing trip ninyo pag malamig ang panahon. Handa na ba kayong questionin ang lahat ng alam ninyo? Sa mundong ito ng pangingisda, may mga aral na ipinapasa sa atin ng mga mas nakakatanda. Isa na rito ang Golden Rule daw tuwing taglamig. Manipis na linya. Ang dahilan? Mas malinaw daw ang tubig, mas matatakutin ang isda, kaya kailangan ng linya na halos invisible. Naging parang Biblia na ito para sa marami. Ginagawa natin ito taon-taon nang hindi na nagtatanong. Pero, nasubukan na ba nating alamin kung totoo pa rin ito sa lahat ng pagkakataon? Or baka naman, naging biktima lang tayo ng isang paulit-ulit na paniniwala na hindi na angkop sa modernong pangingisda at sa totoong kilos ng isda sa ilalim ng tubig. Simulan natin sa pinaka-basic na paniniwala. Sinasabi nila, pagdating ng Enero, lumilinaw ang tubig. Dahil dyan, kailangan daw ng mas manipis na fluorocarbon leader para hindi ito mapansin ng isda. May katotohanan naman ito, lalo na sa mga lugar na sobrang linaw talaga ng tubig. Isipin ninyo, nakatambay lang kayo sa ilog, tahimik ang paligid, tapos may dumaan na parang alambre sa harap ng mukha ninyo. Siyempre, mag-iingat kayo. Ganoon din ang isda. Pero heto ang unang twist. Hindi lahat ng tubig ay lumilinaw tuwing Enero. Sa ibang lugar, lalo na kung umuulan-ulan pa, nananatiling medyo malabo or stained ang tubig. Sa ganitong sitwasyon, yung sobrang obsession natin sa napakanipis na linya ay nawawalan na ng saysay. Hindi na yon ang pinakaimportanting factor. Ang isda ay umaasa na sa ibang pandama niya, hindi lang sa paningin. Pag-usapan natin ang kilos ng isda. Sa malamig na tubig, bumabagal ang kanilang metabolismo. Mas mahina, mas mabagal. Ang kagat nila, minsan parang simpleng pagbigat lang sa dulo ng linya mo. Hindi na yon yung malakas na haltak na nakasanayan mo pag tag-init. Dito pumapasok ang pakiramdam o sensitivity ng gamit mo. At dito rin nagsisimula ang problema sa masyadong manipis na linya. Ito ang isang katotohanan na marami ang nakakalimot. Ang lamig ay hindi lang isda ang apektado. Apektado rin ang linya mo, lalo na ang monofilament. Ang monofilament ay nagiging mas matigas at malutong sa malamig na temperatura. Ibig sabihin, yung 4 na librang mono mo na malambot pag tag-araw, nagiging parang alambre pag Enero. Bumababa ang tibay nito. Paano naman ang fluorocarbon? Mas maganda ang performance nito sa lamig kumpara sa mono. Pero, tandaan natin, ang fluorocarbon ay likas na mas matigas. Habang ninipisan mo ito, mas nagiging prone ito sa biglaang pagkaputol dahil sa gasgas o abrasion. Isang saglit lang na sumayad iyan sa bato o sanga, tapos na ang laban bago pa man magsimula. Isipin niyo ang eksenang ito. Madaling araw sa isang dam, tahimik, nakaupo ka, naghihintay, gamit mo, 4 na librang linya. Biglang bumigat ang dulo, hindi haltak, kundi isang mabagal at tuloy-tuloy na paghila. Sabi mo sa sarili mo, ito na. Pagset mo ng hook, isang saglit na may bigat, tapos wala na. Pag-angat mo, putol ang linya mo. Anong nangyari? Ang nangyari ay ito, yung isda, kahit mabagal,
ay dumiretso sa pinakamalapit na istruktura. Isang bato, isang lumubog na kahoy. Yung 4 na librang linya mo, walang kalaban-laban sa gasgas. Kahit hindi malaki yung isda, yung linya mo ang bumigay. Sinakripisyo mo ang tibay para sa pagiging invisible na baka hindi naman pala kailangan sa medyo malabong tubig. Kaya, ano ang solusyon? Ang tawag ko dito ay strategic thickness o madiskarteng pagpili ng kapal. Hindi ito tungkol sa paggamit ng sobrang kapal na linya. Tungkol ito sa paghahanap ng tamang balanse. Ang balanse sa pagitan ng pagiging hindi kapansin-pansin at ng pagkakaroon ng sapat na lakas para ilaban ang isda. Subukan ninyo ito. Kung dati ay gumagamit kayo ng 4 na librang leader, umakyat kayo sa 6 na libra. Kung 6 na libra, subukan ninyo ang 8. Baka isipin ninyo, naku, makikita na yan ng isda. Ang totoo, ang diferensya sa diameter ng 4 at 6 na librang linya ay napakaliit. Halos hindi na makikita ng mata ng tao, lalo na ng isda sa ilalim ng medyo malabong tubig. Pero yung diferensya sa lakas at abrasion resistance, malaking malaki. Yung dagdag na 2 libra na yon ang maaaring maging dahilan para makuha mo ang isda palabas ng kanyang pinagtataguan. Iyon ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na mag-set ng hook ng mas malakas at kontrolin ang laban. May nakausap akong isang veteranong mangingisda. Sabi niya, mas gugustuhin kong gumamit ng linyang medyo mas makapal at makahuli ng isda kaysa gumamit ng pinakamanipis na linya at makakuha lang ng maraming kagat na hindi ko naman naiaahon. May punto siya, hindi ba? Ano ang silbi ng napakaraming kagat kung lahat naman ay napuputulan? Tandaan din natin kung saan nagtatago ang isda tuwing Enero. Naghahanap sila ng mas malalim o mas mainit-init na tubig at kadalasan ito ay malapit sa mga istruktura, mga bato, mga damo, mga pilapil sa ilalim. Ito mismo ang mga lugar na delikado para sa manipis na linya. Dinadala mo ang pain mo sa pugad ng kalaban nang wala kang sapat na sandata. Pag-usapan natin ang braided line bilang main line. Maganda ito dahil sa sensitivity. Ramdam mo kahit ang pinakamahinang kagat, pero ang braid sa malamig na panahon ay sumisipsip ng tubig. Kapag sobrang lamig, pwedeng magyelo ang tubig sa linya na nagiging sanhi ng problema sa paghagis at pagriel. Kaya ang pinakamagandang setup para sa akin tuwing Enero ay isang medyo mas makapal na mainline, siguro mga 10 hanggang 15 librang braid, tapos ikonekta sa isang mas matibay na fluorocarbon leader. Hindi na yung 4 na libra na nakasanayan, kundi 6 o 8 libra, depende sa target na isda at sa lugar. Isang halimbawa, namimingwit ka ng tilapia sa isang fish pond. Malamig ang umaga. Ang katabi mo, naka 4 na librang setup. Ikaw naka 6 na libra. Pareho kayong may kagat. Siya, sunod-sunod ang putol kapag medyo lumalaban na yung malaking tilapia. Ikaw kahit mas kaunti ang kagat mo, lahat ng kumagat sa'yo, naiaahon mo. Sino ang mas masaya sa huli? Ang sikreto ay hindi sa pag-iwas na makita ng isda, kundi sa pagbibigay sa sarili mo ng fighting chance. Ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa pagpapagat, tungkol ito sa pag-ahon sa huli at kailangan mo ng gamit na kaya kang suportahan mula sa pag-set ng hook hanggang sa pag-ahon ng isda sa pampang. Wala akong sinasabing basura ang manipis na linya. May lugar para diyan. Kung nangingisda ka sa sobrang linaw na sapa para sa maliliit na isda, sige, gamitin mo ang pinakamanipis na kaya mo. Pero para sa pangkalahatang pangingisda sa mga lawa, dam, at ilog tuwing Enero, kailangan nating maging mas praktikal. Ang isa pang benepisyo
ng medyo mas makapal na leader ay ang knot strength o tibay ng buhol. Mas madaling magbuhol at mas matibay ang buhol sa 6 o 8 librang linya kumpara sa napakanipis na 2 o 4 na libra. Sa malamig na panahon, naninigas ang daliri natin at mas mahirap magbuhol. Ang mas matibay na buhol ay dagdag seguridad. Huwag kayong matakot mag-eksperimento. Huwag nating hayaan na ikulong tayo ng mga di kahon na paniniwala. Ang pangingisda ay patuloy na nag-e-evolve. Ang mga gamit natin mas moderno na. Ang kaalaman natin sa isda mas lumalalim na. Dapat ang diskarte natin ay sumasabay din. Kaya sa susunod na fishing trip ninyo ngayong Enero, bago kayo maglagay ng leader, hawakan ninyo yung spool ng 4 na libra at 6 na libra. Pagtabihin ninyo. Tanungin ninyo ang sarili ninyo, itong 2 librang dagdag na kapal, ito ba talaga ang ikakatakot ng isda? O ito ang magbibigay sa akin ng tropeyo? Baka magulat kayo sa sagot ninyo. Kaya, ano ang pinakamalaking aral dito? Simple lang. Ang bulag na pagsunod sa kasabihang mas manipis, mas magaling tuwing Enero ay isang malaking bitag. Ang totoong diskarte ay nasa pagbalanse. Pagbalanse ng visibility at ng lakas. Ang pagakyat ng isang baitang sa kapal ng linya mula 4 papuntang 6 na libra ay hindi kagagawing mas masama na mangingisda. Sa katunayan, baka ito pa ang maging susi para mas marami kang maiuwing isda. Ito yung plot twist na hindi inaasahan ng marami, na minsan ang pagdagdag ng kaunting lakas ay mas importante kaysa sa pagiging invisible. Salamat sa panonood mga kahabi. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at may natutunan kayo, pakisuyo na i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell. At para sa ating diskusyon, gusto kong malaman ang opinyon ninyo. Para sa inyo, ano ang pinakamabisang kapal ng linya para sa pangingisda sa Enero at bakit? I-comment ninyo sa ibaba. Hanggang sa muli!